Sa totoo po yun mga kapatid 'no. Kasi halimbawa kapag ang isang tao ay hindi na po nagpe-pray, ibig sabihin ay umaasa na lang po siya sa sarili niyang galing, sa sarili niyang lakas, sa sarili niyang diskarte, sa sarili niya. Kumbaga lahat tayo ay talagang may binigay na gifting ang Lord, 'di ba, may talent, skills, and abilities, pero praise the Lord. Pero huwag tayong umasa lamang dun, mas umasa lalo tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kaya napakahalaga po talaga 'no, itong prayer na ito sa atin, sa iba't ibang area ng buhay natin. Kailangan, 'di ba, personal prayer life. So, ikaw mismo as a leader nananalangin ka. At siyempre sa binasa natin dapat may malinis na puso. Kumbaga, siyempre kapag marumi ang puso natin, 'di ba, sabi nga do'n, in personal prayer number 1. In 1 Timothy chapter 2, sabi nga do'n dapat, 'di ba, merong malinis na puso kasi kumbaga hindi magiging fair kung magkaroon ng bias yung judgment natin. For example, madumi yung heart natin sa tao na yun, sa member natin. Kumbaga gagawin natin, magpe-personally natin yung tao na yun. So hindi dapat gano'n. Kumbaga huwag nating gamitin yung kapangyarihan ng Diyos para lang, alam mo yun, ipaano yung tao na yun. Dapat hindi gano'n. So dapat lagi tayong magpalinis sa salita ng Diyos. Talagang ang word ni Lord matalas, 'di ba, buhay. Kapag nalinis yung puso natin, 'di ba, we say everything, we preach the word of God with the spirit of truth and love and gentleness. Kaya ipag-pray natin yun bago tayo mag-lead. Lord, linisin mo yung puso ko, Lord. Hindi ito nararapat para sa'yo. Kaya 'di ba ang pinaalala nga sa atin dito, 'di ba, dapat with the word of your heart will not sin against you, sa Psalm 119, 'di ba? 19:9-11. So dapat lagi natin 'yon, kumbaga magpalinis tayo lagi ng ating puso't isipan sa ating Panginoon. Ikaw manguna, Lord, lahat na ito tinataas ko sa iyo, Lord. So 'yun. So number 2 naman, dapat sabi dito, in the corporate prayer life of the church. So, yun sa Acts 2:42 dapat nilalaan din, 'di ba? Nilaan nila yung kanilang mga sarili upang matuto sa kami nagsama-sama sila nananalangin eh. Kumbaga yung sama-sama napakahalaga po nito mga kapatid sa church, corporate, 'di ba? Hindi lang personal. So, hindi pwede na ay nag-pray naman ako eh. Kayo na lang mag-pray diyan. So hindi dapat ganun. Kailangan matuto din tayo mag-pray with a group, with someone, 'di ba? Sa church natin, doon sa corporate prayer na 'yun. So pakinggan natin. So baga i-develop natin yung habits na yun kapag may nagpe-pray, be attentive tayo sa prayer. Dapat tayo din, wag lang tayong manahimik, no? Tayo mismo na mag-agree tayo, yes Lord, amen, in Jesus name. Lalo na tayo nandito mga leaders, dapat tayo nangunguna talaga. Sa church natin, di ba, may mga promises tayo, nagpe-pray tayo. Dapat taas natin kamay natin. Dapat, Lord, I pray, Lord, I surrender everything to you. Di ba? Kumbaga, nagde-declare tayo ng promises. Laksan natin, Lord. Yes, Lord. I receive it, di ba? I declare your promises, Lord. Open your mouth, mga kapatid. So, hindi natin ito magagawa kapag hindi natin ito talagang naumpisan din syempre sa personal na buhay natin. So, yun, kailangan napakahalaga po nito mga kapatid, yung corporate prayer life natin sa simbahan. Dapat we mas actively participating in prayer. And number 3, sabi naman dito, ayan, in praying for those over him in the Lord. So, ito nga yung mga nasa itaas natin. Yung message ni Paul kay Timothy, for kings and all those in authority. So, bilang prayerful small group leader, panalangin natin, no? Yung pastor natin, Sis Bell, ang buong pamilya. Kumbaga, isama natin sila sa prayers natin for safety, ba, divine protection, kasi lahat tayo maharap sa mga laban eh. Kumbaga, ina-attack din talaga yung mga namumuno sa atin. Ipag-pray natin yung strength, di ba? Yung provision, kalakasan, kalusugan, lalo na every Sunday nagde-deliver ng message, di ba, ng ating Panginoon. So, dapat we pray for those are over us. So, hindi lang sarili natin, of course, corporate, pag-pray din natin yun, sila bishop, di ba, reverend Joe, yan, dahil, di ba, lalo na sila matatapag, may mga edad na rin. So, dapat ipanalangin yung mga health nila. So, talagang maraming ginagawa, no, itong mga ating mga pastors para sa atin, para pakainin tayo. Kumbaga, isama po natin sila sa mga prayers natin. And yun, sabi nga dito, di ba? And number 4 naman, in praying for those for whom He is responsible. So dito naman, saan ba tayo? Kumbaga, yung mga tao na nilagay under our responsibility, ipag-pray po natin yun. Darating ang panahon na, alam mo yun, meron tayong mga close relationship, mas may makikilala pa sila. Kumbaga, masasabi din
magsasabi sila ng mga problema, so malalaman natin yun. Tapos every time na, syempre diyan may mga small group, alam ko na-encounter yun na to sa mga meetings, mga ngamusta, tapos bigla na lang, bro, ipag-pray mo ako, sis, ipag-pray mo ako, may financial problem ako, wala akong benta ng ganito, nagka-problema si ganito. Yun, ipag-pray natin yun na dapat, huwag na natin yun ipagmamaya-maya. Kumbaga kapag may kailangan, ipag-pray na agad natin kasi minsan nakakalimutan natin yun eh. At hindi naman kayang gawin lahat ni pastor na ipag-pray lahat yung mga needs ng mga nasasakupan natin kasi syempre, 'di ba? Kumbaga limitado. Kaya nga nandito tayo kasi kapag mayroong humihingi ng prayer, 'di ba? Specifically, 'di ba, yung mga needs. So napakalaking blessing talaga, 'di ba, yung paglagay ng ating Panginoon sa buhay ng mga taong ito, yung mga leaders, so tayo po yung mga kapatid. So kaya be prayerful sa personal prayer life. So pangalawa naman sa corporate prayer, 'di ba, sa simbahan. And yun, thank you Lord sa prayer warriors din natin, no? Praise the Lord. So ayun, sabi nga din dito, sa number 5 naman natin, praying for specific needs that arise among you people. So syempre, ano ba yung mga specific needs na yun? Di ba, natural sa shepherding, sa pag-aalaga po ng mga tao. So malalaman po natin yung mga needs nila, specific. Kasi di ba, habang nakikilala natin yung mga members na sa ilalim natin, talaga mas nagiging visible yung mga pangangailangan, yung mga kahinaan. Alam natin, kilala natin yung mga tupa na yun. At hindi naman lahat sasabihin, di ba, parang, syempre, yung trust mabubuo doon eh. Kapag pinagpe-pray niyo po yung mga members po ninyo, di ba, members po natin sa small group natin, talagang napakalaking, kumikilos ang Diyos eh. Kumbaga, ang prayer ay talagang powerful. Kumbaga, hindi natin nakikita sa spiritual realm, talagang kumikilos ang ating Panginoon. Sabi nga doon, di ba, it produces powerful and wonderful results. So, ibig sabihin, nagiging maayos at maganda yung buhay ng tao na yun dahil pinag-pray mo, di ba, nananalangin ka para sa kanila. At syempre ikaw yun kapag nananalangin tayo para sa kapatid natin na nangangailangan, kumbaga hindi biro yun. Kumbaga nandyan si Lord, kumikilos si Lord, naririnig yan ng langit. Talaga nagpapadala siya, kumbaga he moves situations, he answers prayers. Kaya napakahalaga talaga na sa atin talaga maging prayerful tayo. At ito malalaman natin yung mga needs nila. And syempre we respond in prayer, diba? In Jesus' name, pag-pray natin to Lord, magbukas ka ng pintuan ng trabaho, Lord, sa kapatid ko, to Lord Jesus, pabor, Panginoon, ingatan mo, Panginoon, araw-araw nagtatrabaho yung mga kapatid ko, Lord, na walang pagkain, Lord, you'll provide, Panginoon, diba? Thank you, Lord. Favor. Kumbaga, maging intentional tayo at maging active tayo sa prayer natin. At talagang dapat maging habit natin yun. And sabi nga din dito, di ba, sabi sa Santiago 5:13, manalangin, talaga ipapanalangin natin, nagagalak pa. Sino man, umawit siya ng papuri sa Diyos, di ba? Kung may mga sakit, yun nga, dapat ipag-pray natin kung ano may pangangailangan. So, thank you, Lord. So, una, kailangan natin personal prayer life, di ba? Corporate prayer life. Diba, dito talaga, kumbaga, huwag natin maging spectator, kumbaga, maging active, maging engaged tayo, mga kapatid. Dito nagsisimula yung spiritual growth and through prayer, di ba? Talagang yung kumbaga, na ano natin yung mga pangangailangan nila, yung mga burden nila, di ba? Thank you, Lord. Kasi nagre-release talaga ang ating Panginoon di ba? Ng tulong sa mga taong pinapanalangin natin. At syempre, sabi nga dito, una, dapat maging prayerful leader tayo. And letter B naman, dapat maging diligent leader tayo. So thank you Lord. Pag sinabing diligent, masipag, hindi pwedeng small group leader na, alam niyo, para maging success, ayaw ni Lord ng tamad. Kumbaga, mapapansin nyo, di ba, sa Bible, tinawag ng Diyos, masisipag. Si Peter, na mangingisda, si Matthew, na tax collector. Kumbaga, lahat, yun, tinawag na ating Panginoon, ay talagang masisipag. Yun, kailangan pagsumikapan natin, may pag-isipan, kumbaga, ayan, sa mga cell groups natin, kapag tayo maglilid, may preparation talaga yan Hindi pwedeng passive, hindi pwedeng bahala na. Kailangan actively doing what God wants us to do. So talagang this refers to a leader, di ba, na constant, na steady, talagang in applying himself or herself to the task. At kapag may assignment tayo, di ba may schedule ka, ay ako pala naka-assign, may program na ba ako? Paghahandaan mo yun Kasi ang isang masipag na small group leader, ay talagang alam mo yun, yung naging key para magkaroon ng tagumpay, di ba, sa gawain nating Panginoon. At syempre, yun, may mabinasa tayong mga verses nga dito, Sabi doon sa Proverbs 10:4, talagang kailangan, kapag pinabayaan mo kasi, nagdudulot kahirapan di ba, pabayang kamay. Kaya dapat,
kung magiging mahirap ka, kaya dapat sipagan natin sa Proverbs 12:24, di ba? Ang kamay ng masipag talagang namamahala. Kung gusto nating i-promote tayo ni Lord, kailangan sikapan natin yun sa simbahan, sa trabaho. Diba? Kasi ang pinopromote ni Lord, yung mga masisipag, di ba? Sa Proverbs 13:4. So, kumbaga, ang kaluluwa ng tamad ay nagnanasa, ngunit walang nakukuha kasi puro lang pangarap eh. Pangarap without action is illusion. Kumbaga, kailangan kumilos tayo. Napaka-importante no, na dapat tayo nag-i-impart ng word of God, tayo nagbibigay ng God advice, di ba? Kumbaga, may problema tayo, mga members, may word agad tayo, may wisdom agad tayo. Kasi syempre, nag-aral tayo, may devotion, may journal. Sa atin kasi nag-uumpisa yun eh, magbabasa tayo ng Bible, hindi tayo pwedeng mabigay ng godly advice na tayo mismo ay alam mo yun, hindi tayo babad sa salita ng ating Panginoon. So yun, marami pa yung mga binasa dito ng mga nakaraan at thank you Lord, kailangan talaga na kailangan kilalanin mo mabuti ang kalagayan na iyong kawan, sabi sa Proverbs 27, di ba? Verse 23. So alam mo yun, yung pagkain, di ba, ibibigay natin word of God. So may problema sa finances, syempre, pag-pray natin, ibibigyan natin ng mga tamang advice, di ba, na talagang galing salita ng ating Panginoon, Ecclesiastes 9:10, ano man ang ginagawa mo, gawin mo ng buong lakas habang may pagkakataon, galingan mo na, dahil darating ang panahon, wala na, di ba, second chances, kumbaga, darating na ating Panginoon, tapos na. So, whatever your hands finds to do it with all your might. At huwag na natin, kumbaga, yung opportunity na yun, gawin na natin na parang wala nang bukas, ibigay na natin yung buong best natin sa ating Panginoon sa paglilingkod. So, thank you Lord po. Yun po yung doon po tayo tapos po last week po Pastor. Thank you Lord po.